Isang pinagpalang araw na naman sa ating lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa videos na ito ay papakita natin kung paano tayo araw-araw nakakatipid sa pagkain ng ating mga alaga. At nais ko rin ibahagi sa inyo kung ano ang ating mga naging diskarte, papaano ba or ano ba yung ating naging diskarte bago tayo magsimula sa ganitong munting backyard farm. At para naman sa ating mga ka-farmers nagtatanong kung saan natin nabili yung ating shredder, ito ay in-order natin sa Lazada. At kung magpunta kayo sa Lazada, isearch nyo lang yung shredder machine. So makikita nyo iba't ibang design, iba't ibang uri. So itong ating nabili, kung ating i-rate, para sa akin mga ka-farmers, panalo na. Kasi yung kanyang pagkagayat or pagka-shred ng ating mga gulay ay kayang-kayang lunukin ng ating mga alaga. At kung quality naman ang pag-uusapan, para sa akin ay panalo na. Kasi medyo makapal yung kanyang bakal. Siguro tatagal ito. Tingnan natin kung hanggang kailan ito tatagal. Pag nakikita nyo na hindi na nakikita sa video, ibig sabihin ay sumurrender na ito mga ka-farmers. Pero yung ating main topic talaga dito, kung bakit gumawa tayo ng videos na ito, ay gusto kong ibahagi sa inyo at makatulong sa kaalaman kung ano yung ating unang gagawin kung magtatayo tayo ng mini farm. Kaya para sa mga gustong magsimula, wag lang kayong atat na atat magsimula. Kailangan alaman nyo rin kung ano yung maganda, kung papaano tayo hindi mahihirapan pag marami na yung ating alaga. Kasi ang pinakamasakit talaga sa ulo, yung paghahanap ng pagkain. Kaya ako ibinabahagi sa inyo para makatulong at para pagdating ng panahon na marami na inyong alaga at dumating yung panahon na wala kayong budget pambili ng feeds, ay hindi kayo mahihirapan at kaya nyong mag-survive sa pagpapakain ng ating mga alaga kung ano man ang gusto nyong pasukin. At pangangalanan natin yung mga importante na pwede nating itanim na makakalibre tayo ng organic na pagkain. So kung makikita nyo, itong nasa planggana, ito yung ating mga ginagamit na mga artificial or mga organic na hinahaluan natin ng darak, feeds, na talaga naman nakakatipid tayo at malaking tulong sa ating munting farm. So nung una mga ka-farmers, bago tayo naglagay ng manok at alagang pabo, nagtanim po ako ng 500 na puno ng Madre de Agua. So ayan po yung malaking tulong. So kung makikita nyo, itong nasa balde na ito ay may halo ito ng mga dahon ng Madre de Agua, which is napakalaking tulong para sa ating mga alaga. Minsan hindi ko na yan shredder. Pwede nyong bitayin, i-direct nyong ibigay sa ating mga alagang manok at alagang pabo. Napakalakas nilang kumain. Pero kung mas maganda, ilagay po natin sa shredder para maging pino at maubos nilang kakainin. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung ikaw ay nagplano umuwi sa Pilipinas, gusto mo na mag-start ng negosyong ganito, bago ka umuwi 6 months ago or 1 year, magpatanim po kayo ng napakaraming Madre de Agua. Ang Madre de Agua ay napakadaling tumubo. Kahit lumapat lang yan sa lupa, ay kusang sisibol ang kanyang salingsing. Iwan ko kung anong tawag sa inyo yan. Yung kanyang dahon. Kusang sisibol po yan at napakadali po yang dumami. Once makasibol yung kanyang dahon, sunod na po yung kanyang pagdahon. So mga 6 months, 5 months or 6 months hanggang pataas ay pwede na tayo makapag-harvest ng ating Madre de Agua. Ang kagandahan dito ay mataas ang kanyang mga vitamins na makukuha ng ating mga alaga. At ang pangalawa ay mas maganda kung sasabayan nyo magtanim ng mulberry. So pwede kayo makapag-harvest ng mulberry fruits at ang kanyang dahon ay magandang alternative na pagkain ng ating mga alaga. So double purpose po yan. Pwede pa kayong makagawa ng mulberry wine. So maraming purpose po yung mulberry na yan. Yung fruits pwede ipakain sa tao, pwede rin ipakain sa ating mga alaga. So yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman mga ka-farmers, ito rin ay napakahalaga at napakalaking tulong. So araw-araw tayo pwede makapag-harvest dito. So gumawa lang tayo ng pond, katulad ng inyong nakikita ngayon. Ito yung ating pond ng ating azula. So kahit 10 kilos, 20 kilos everyday ay kaya po natin makapag-harvest. Mas marami, mas maganda. So ito yung mga importante na magandang simulan
bago tayo maglagay ng manok or kung ano man mga alaga, kasi ito ay kinakain ng kambing, kinakain ito ng baboy, kinakain ng pabo, manok at iba pa natin mga livestock na pwede nating alagaan. So napakalaking tulong ito mga ka-farmers, na depende lang yon sa inyong diskarte, sipag at tiyaga. At kung medyo malawak ang iyong lupa, pwede kayong magtanim ng Setaria grass, Napier green, Napier purple, na yan mga yan ay malaking tulong. Pwede nyong ipakain direct sa ating mga alagang manok, pwede nyong bitayin at pwede nyong ishredder. Pwede nyong ipakain sa ating mga kambing kung mayroon kayong alaga. So ayan po yung mga importante na mga tanim na makakatulong. Hindi lang makakatulong, napakalaking tulong para tayo makatipid. Kaya para sa ating mga ka-farmers, especially yung ating mga OFW na gusto na mag-for good bago kayo umuwi ng Pilipinas, advice ko, magpatanim po kayo ng 1,000 na puno, 500 na puno, kasi balang araw, 6 months pataas, pwede na kayong makapag-harvest araw-araw ng iyong mga organic feed na pinatanim. So, ayan. Para sa akin talaga mga ka-farmers, ayan po yung, kaya po tayo nakasurvive sa ating munting farm na nakikita nyo dito sa ating mga videos. So, kung mayroon kayong ganito, mayroon kayong mga ganyang tanim, sa una, medyo mahirap. Lahat talaga ng negosyo, medyo mahirap sa umpisa. Pero once na simulan mo, so, nagkaroon ka ng gawa, mayroon kayong investment, so, someday, sigurado yan, hindi ka magsisisi. Huwag po tayong paura-uradang simula. Huwag po tayong umasa sa commercial feeds. So, ito na yung mga ka-farmers. Tapos na natin i-shredder. Ayan. Depende yan sa inyo kung ano yung ihahalo nyo. Pwedeng haluan ng darak, pwedeng haluan ng feeds. So, ito ngayon ay ibibigay na natin ito sa ating mga alaga. So, ayan po yung ating daily routine araw-araw. So, ayan. Bigay na natin sa ating mga alagang pabo. Napakatakaw ng ating alagang pabo, kaya kailangan madiskarte po tayong maghanap ng kanilang pagkain araw-araw. Kasi kung aasa lang tayo sa commercial feeds, nako, malaking talo yan mga ka-farmers. So kailangan talaga ng sipag at tiyaga at diskarte. Kailangan enjoy lang natin yung ating pag-farming, pag-aalaga. So hindi natin kailangan apurahin na kailangan natin kumita agad. Actually, kung ikaw ay nagsisimula pa lamang ay medyo aabot pa yan ng 5 months to 1 year bago tayo kumita, bago tayo ay makapagbinta. So pag nakapagbinta naman tayo ay tuloy-tuloy na yon. Pag nangitlog na yung ating mga inahing pabo, at nadepende rin na yan sa ating diskarte. Kailangan natin na gumawa rin ng panibagong mga inahin, lalo na pag tumatanda yung ating mga ibang pabo. So kailangan ng tamang cycle para pagdating ng tamang panahon na mag-i-stop ng mangitlog yung ating ibang babaeng pabo, ay mayroong kapalit. So yan po yung ating ginagawang diskarte. So tinitingnan natin kung mahina ng mangitlog or bihira na lang mangitlog yung ating mga inahing pabo. So nag-prepare tayo ng mga RTL na mga pabo na sila ang papalit para maging inahin. So ayan mga ka-farmers, diyan natin na kinukulong yung mga ating mga pabo. Minsan sa dami natin ng pabo dito ay hinihiwalay natin yung iba. So doon pa sa likod dito, nandoon yung medyo maganda, yung naka screen, nandoon yung malalaki. Dito yung mga dumalagang mga ka-farmers. So hindi natin pinagsasama-sama yung mga matatanda. So kailangan alam natin yung mga edad nila. Baka mamaya mag-dispose tayo, masama yung mga bata. So pag nagdi-dispose tayo, sinuuna natin yung mga matatanda. So ito po yung ating munting farm, backyard, nandito lang sa ating backyard. So sa mga nagtatanong kung mabaho ba dito, ay hindi po mga ka-farmers. Araw-araw akong naglilinis at yung ating mga kasama dito. So ayun lang mga ka-farmers, sa mga bago pa lang napapadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating mga videos na bagong i-upload. Maraming salamat at hanggang sa muli.
God bless po sa ating mga taga-subaybay.